Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media ang tila nangyayari nga kay Senador Amy Marcos dahil umami na nga kung sino nga ba talaga ang mastermind, kung sino ang naninira kay Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga ngayon nga ay talagang kumampi na di umano si Senador Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, dahil kung makikita natin ang talagang hangarin nga ni Senador Amy Marcos ay talagang taliwas nga sa kagustuhang mangyari ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas, dahil talagang pinapahirapan ng araw ang ating mga kababayang Pinoy na taliwas naman sa kagustuhan ng kanyang yumaong ama. Dito nga natin makikita mga kaibigan na sayang talaga ang binigay ng pagkakataon ng taong bayan kay Kuting na ito, dahil sinisira lamang dahil lamang sa pera ay tila nasilaw nga ito. Matatandaan natin na marami na nga silang na-withdraw na mga bangko at mga gold bar, ngunit talagang hindi na talaga matutupad ang kanilang mga pangako na aasenso sa bansang Pilipinas, dahil kabaliktaran pala ang kanilang kagustuhan na sila lang pala ang umaasenso. Kaya naman ang mahihirap ay lalong naghihirap, ang mayayaman ay lalong yumayaman dahil sa mga korap, mga smuggler at mga hoarders na pinanghahawakan nga ni Lisa Smugs at ng mga tambaluslos. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Gusto kong i-share sa inyo ang message na natanggap ko sa isa sa aking mga puting ahas. Okay? So, paminsan-minsan may mga puting ahas din ako na nagre-report. Marami ng informasyon itong puting ahas na ito. Ano siya, napakalapit niya sa Marcos family, taga Ilocos Norte. So, napanood niya yung vlog ko kaninang umaga. Ang title sa aking vlog is PBBM, grabe ang pagsorry kay BP Sara sa pagtataksil. Kasi napag-alaman ko kay Maharlika na bago lumipad si Pangulong Marcos sa Amerika, kinausap ni Senator Amy at BP Sara si Pangulong Marcos at nakikiusap na kung pwede ipatigil yung plano ng Kamara na ipa-impeach si BP Sara. Ang sagot daw ng Pangulo is, sorry ate, sorry Inday, wala akong magagawa. So yun, ginawan ko ng vlog yun. Bakit walang magawa ang Pangulo? So ito ang response ng aking puting ahas na malapit sa Marcos family. Kamag-anak ng Marcos family. Sabi niya, Sir, itong vlog nyo pong ito, for your information, totoo po, walang magawa si PBBM. Napapaligiran po siya ng mga kalaban. Ayaw man niyang saktan si BP Sara, nag-iisa lang po siya sa gitna ng mga kalaban. Pati na rin po ang asawa at kasama din ang mga anak. Kawawa rin siya dito. Kung isinisigaw natin na nabudol tayo, si BBM ay nabudol din at nagamit sa plano ng kanyang asawa sa blank. I'm sorry, hindi ko pwedeng basahin itong plano ng asawa dahil delikado, nakakapangilabot. Hanggang doon na lang. So, nagamit din siya, nabudol siya ng kanyang asawa. Ano lang. So, pati ang mga anak niya, wala na rin.
ayaw niyang saktan si VP Sara, ayaw niyang mangyari yung impeachment. Kaya lang wala siyang magawa eh. So, malala natin, ilang beses nagsabi ang Pangulo na best friend forever niya si VP Inday Sara. Nung una, I believe it so. Kasi napakaganda yung chemistry nila nung panahon ng kampanya. Para silang magkapatid or pwede rin mag-asawa. Parang ganun. Kaya lang, mas maganda yung magkapatid. Kuya at ano. Bakit ngayon? Wala na. Kinakawawa na ang ating VP Sara. Okay lang yung pagtanggal ng confidential funds dahil malugod sa dibdib ni VP Sara na okay, huwag niyo na akong bigyan. Importante yung magkaisa tayo. Tama na sana. Bakit ito? Kinonfirm ng mga ahas ni Madam Maharlika na talagang ipapa-impeach nila si VP Sara. So, tignan natin. So, nakita ko talagang kawawa si PBBM, torn between two lovers. Sino bang sundin niya? Ang kanyang konsensya, ang kanyang pakikipagkaibigan, ang kanyang ano sa bayan, o kagustuhan ng nasa palibot niya. Kaya, tingin ko ngayon, aboridong-aborido siya. Baka nga, sa sobrang stress, baka magkasakit, o I hope, hindi naman siguro, dahil delikado ang kalagayan ng ating bansa. Gusto ko pong magsaksid ang administrasyon ng Pangulong Marcos. Ulitin ko. Gusto kong magsaksid. Kasi kung matuloy yung impeachment, nako, mag-aalboroto ang DDS. So, magkakaroon ng civil unrest. Mahahati ang bayan. Maapektuhan ang ating ekonomiya. Ano ba? Yung mga investor, mapornada. So, ang trabaho, wala na, kakaunti ng mga trabaho, opening ng job dahil hindi maganda sa bansa yung unrest, yung ganyan. Kaya, sana, I don't know kung may magawa pa ang Pangulo nito. Bakit nagkakaganito tayo? Sayang yung puhunan. Ano yung puhunan? Yung political capital, the biggest win in presidential election, itong panalo ni BBM at VP Sara. Ang layo ng agwat eh. So yun, political capital na yun. Yung ang daming sumusuporta. Kahit na nga itong mga hindi bumoto sa kanya, yung mga sumunod, bumoto kay Pacquiao, bumoto kay Isko, bumoto kay Ping Lacson, nag-concede ng defeat ang mga ito at nanawagan na suportahan ng presidente. At maganda naman ang simula. First year, okay pa. Ba't ngayon? So, nabudol tayo. Kaya lang, itong puting ahas na ito, nabudol din pala si PBBM. Dahil hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Ay, nako. So, ano bang, sabi ng ating is mag-pray po tayo, which is correct. Yun na lang po ang pinaka-the best nating gawin. Ako, kahit binabatikos ko ang Pangulo, parte yun ng aking pagmamahal sa kanya at sa ating bayan. Kasi kung mag-ingay, tignan nyo yung sinimulan ni Maharlika na nag-iingay. Anong epekto kay Presidente? Nanghihina ang loob, na nalulungkot siya kasi nawala na yung core supporters niya, yung daming suporta niya noong una, ngayon pakunti ng pakunti. So, itong pag-iingay ko, pag-iingay ni Maharlika, Sasaso, Crisette, Laureta Chu at iba pang vloggers, hopefully,
magising ang presidente. At magkaroon siya ng, sabi niya, enough is enough. Ayoko nang sumunod sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo. Ang sundin ko yung nakakabuti sa marami, hindi yung sayo. Ganon sana yung lalabanan na rin yung taong nagkukontrol sa kanya. Pwede pa ba yun? Kasi tingin ko talaga is wala nang sariling diskarte ang Pangulo. Ang nagdidiskarte yung direktor. Yung ma'am. Yes, ma'am. Kaya nagkakagulo tayo ngayon dahil sa ma'am na yan. So, good luck po, Mr. President. Alam ko, mahirap ang pinagdadaanan nyo ngayon. Alam ko, you mean, yung sabi niya na best friend niya si Inday Sara noon, yes, best friend. Ngayon, kailan ngayon dahil torn between two lovers na siya, napipilitan na lang. Kaya, I don't know kung anong gagawin ni Senator Amy at BP Sara tungkol nito. Anyway, hindi ako masyadong worried sa impeachment complaint dahil walang basihan. Mahina ang basis. Kung ang basis lang nila yung 125 million na confidential funds, mahina yun. Kasi wala akong nakikitang constitutional grounds. Yung nakalagay sa konstitusyon na basihan para ma-impeach ang isang impeachable official. Treason, yung pagtataksil. Bribery, o yung tumanggap ka ng malaking pera, gamitin yung posisyon mo sa kasamaan. Bribery. Other crimes, itong betrayal of public trust. Then may isa pa, kalimutan ko na yung isa. Graft and corruption. Wala, hindi napato yung paggamit ng confidential funds spent in 19 or 11 days. Hindi naman graft and corruption yun kasi wala namang audit decision ng COA na ano yun. Basta na clear. Yun lang. So, ina-assume na kasi ng mga makakaliwa na ibinulsa ni BP Sara yun. So, ako, kung ano man ang gagawin sa Kamara, kung mag-prosper at iakyat sa Senado, kumpiyansa ako sa Senado. Bakit? Basta later on ko na lang ipapaliwanag. So, kung ang pagbabasihan ay yun lang paggamit ng 125 million pesos na confidential fund. Okay. So, gusto kong i-expound yung sinabi niya, sinabi siyang may 5 grounds, constitutional grounds, kung bakit i-impeach ang isang impeachable official, kagaya ng Vice President. Ang nakalagay po sa Constitution, 5 rason. Una, treason. Treason, yung pagtatraidor sa ating bansa. Bribery, yung magsuhol ka. Number 3, other crimes. So, I don't know kung ano itong other crimes. Number 4, graft and corruption. Yung convicted ka na ng korte sa graft and corruption. And then, number 5, betrayal of public trust. Kagaya ni late Chief Justice Corona, ang ground sa kanyang impeachment is betrayal of public trust dahil hindi siya nagpa-file ng kanyang mga salin for a certain years. Kaya lang, yun? Politically motivated. Wala. Dahil lang kay Pinoy. So, not a good decision yung nangyari kay late Chief Justice Corona.
Okay, so sino pang na-impeach? Si Sereno, Chief Justice Sereno. Hindi ko na alam kung anong... Ay, hindi pala. Nag-resign. Tama. Hindi na umabot sa desisyon na ng Senate Court. Nag-resign. So, ang siguradong may botohan si Chief Justice Corona na ang bumoto, sa malala ko lang yung no, yung may bayag, may balls, Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, at then Senator Bongbong Marcos. Wow, ang galing pa ng BBM noon, may bayag siya talaga. Ngayon, nawala ang yagba. Hinahawakan ng... Alam niyo na, sinong humahawak sa kanyang yagba? Pag pinisil, aray. Sige po, ayaw ko na po. Sige, sundin ko na po kayo. Kasi pinipisil yung yagbay. So, ano dito? Hindi pa naman siya convicted ng graft and corruption. So, yung basihan nila na pag gastos ng 125 million is ano lang yun? Audit Observation Memo. Ano lang yun? Compliance. May i-comply lang ng OBP kung ano yung nakita ng COA na kakulangan. Pag na-comply nila yon, wala na. Solved na. Iba, meron ding tinatawag na Audit Decision Memo. Pag decision memo is dinidisallow. Mali, ibalik mo. So, yung petition na isinampa sa Supreme Court, ano lang yun, ang kini-question is, ang Office of the President ang kini-question hindi si OBP. Unlawful daw yung pag-transfer ng Office of the President ng confidential funds to the Office of the BP. So, granting na paboran ng Supreme Court yung petition, so ibabalik lang yung 125 million. Ganun lang. Kasi ang may kasalanan doon yung Office of the Vice President na kulang sa kaalaman sa batas. Bakit niya i-transfer? Granting na, no? Kailang sinasabi ng Office of the President, may batayan sila sa pag-transfer. So, tama nga, walang basihan. So, huwag po tayong mabahala. Ano lang ito? Kagagawan lang ng mga leftist, gusto nilang sirain ng todo si BP Sara na sinasang-ayunan din ni Speaker Martin Romualdez kasi sa kanyang political ambition by 2028. Magandang paninira, lalo mai-project nila na si BP Inday Sara ay masamang public official pag mapailan siya ng impeachment complaint. But kung mag-prosper ito, granting na mag-prosper sa lower house, pagdating sa Senado, ibang usapan na doon. Okay? Kaya relax lang tayo. Ito, i-share ko yung overall comments, reaction ni Malutikia para mas maintindihan ninyo. Pinaplanong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kinwestiyon ng isang political strategist. Si Angel Pastor magbabalita. Kinwestiyon ng isang political strategist ang basihan ng nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng SMNI News kay Malutikia, wala itong nakikitang dahilan para ma-impeach si VP Sara kung ang pagbabatayan ang 125 million pesos na confidential funds na tinanggap ng OVP mula sa Office of the President noong 2022. Dito sa sinasabing impeachment, no? Hindi ko maintindihan ano ang kaso. Kasi ang impeachment, several things yan. Meron tayo sa Constitution mga 5 bagay.
treason, bribery, other crimes, graft and corruption, betrayal of public trust. Ano ang inyong ikakaso na impeachment? Bakit may final determination na ba ang COA? Ngayong Huwebes, kinumpirma ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na napag-uusapan umano ng ilang political party leaders at mambabatas sa Kamara ang posibleng paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Iginit naman ni Tikia, ginugulo lang ng mga makakaliwang mambabatas ang publiko sa pagkwestiyon ng Confi Fund ng OVP. Ang ginugulo kasi nila sa publiko, una, ano ba ang AOM? Ang tinatawag na AOM, Audit Observation Memo. Observation. Can you file a case of impeachment on a mere observation? Ano ba ang proseso? Dapat alam yan ng ating mambabatas dahil yung audit code matagal na yung pinaplanong amendahan o i-repeal dahil nga medyo hindi na akma sa panahon. Titingnan natin dalawang bagay. Ang Joint Resolution number 2015-1 ay yun ay ukol sa Confidential and Intelligence Fund. Ang sabi doon confidential. Siguro kahit basic English, anong gagawin ni Vice Presidente? Ilalabas na yun? Confidential nga. You will be going against the laws of the land, the rules of COA. Matatandaan na pinagpapaliwanag sa Kamara ng Makabayan Bloc si VP Sara hinggil sa 125 million pesos na confidential funds na anilay mabilis na ginastos ng OVP. Sinabi naman ni Tikia na tila fishing expedition ang ginagawa ng Makabayan Bloc congressman lalo't wala naman silang sapat na katibayan na may anomalya sa paggasta ng naturang Confi funds. Doon sa mga naghahaing sa Supreme Court at dito sa sinasabi nilang impeachment, ang tanong ko, asan ang preba nyo? Okay, fishing expedition ito ng AOM. Ang AOM, babalik tayo, Audit Observation Memo, hindi siya audit decision. Ang audit decision kasi, ina-allow, dinidisallow, sinususpend. Wala pa tayo doon. Ang AOM is for compliance, not a finding of fault, not a finding of cause. So, again, babalik tayo. Huwag naman nating lokohin ang taong bayan na may CIF siya o corruption yun. May CIF siya ng 19 days o pag nanakaw yun, asan ang preba nyo? Well mga kaibigan, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang kagustuhan ni Senador Amy Marcos at ni Vice Presidente Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pati nga si Atty. Vic ay sumanib na nga sa kapangyarihan at pwesto ni VP Sara Duterte para lamang talagang masibak at makulong ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na hindi nila ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.